Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong latest post ni Joey De Bebre. Medyo magandang magandang wish. Sana magkatotoo, sana magdilang anghel si Joey De Bebre. Sabi niya, 1 hour ago, Inday and Amy in The Hague. Elizabeth Zimmerman 2. Baste is done. Parang on the way si Baste papunta doon eh. I think, ito na, pantay kayo I think interim release is imminent. I hope I hit it right. Wow. Makakalabas daw, baka. Klaruin natin Kay Joey De Bebre lang ito, yung kanyang pananaw na sana magkatotoo, baka daw marirelease si PRRD interim release. Parang kung sa atin, bail o piyansa. Doon pa rin siya sa The Hague, kailang hindi na sa kulungan. Yan, interim release. I hope I hit it right. I don't know kung anong basihan ni Joey De Bebre. Wala pa akong kailan. Kutob ko parang ganun din eh. Kaya maligaya ko pagbasa ko nitong post na ito. Wala namang masamang mangarap, di ba? Marami sa atin nagdarasal para sa ating minamahal na Tatay Digong. So, why not? Wala pong imposible sa Diyos, ano? Magbasa tayo sa mga comments. Engineer Berto nag-pray. Isang masugid na nito si Engineer Berto, isang DDS vlogger. Shen Marie. And the impeachment will not push through. Sana mapa-uwi si PRRD. Divina Herbas Opon. Feel ko manunumpayan or oath sa pagiging mayor. Oo nga, no? I don't know, yung sinasabi ni Secretary John Vic Rimulya na hindi daw pwede, sabi niya, na work from The Hague, ang mayor ng Davao, pwede daw ang vice mayor ang acting as mayor. I don't know, wala pang klarong usapan yun. Rosario Cuadra, sana umuwi ka na, Mr. President. Joey Baya, Doc Marites Mata also is in The Hague. Wow. So, ang dami na nila doon sino pa? Di ba si Senator Padilla nandun? Senator Bato, I don't know kung nakarating na ba sa The Hague. Basta nasa Europe si Senator Bato. J. Cruz, pero si Torresta, Torresta, ang PNP chief na mura. Huwag sana siyang babuyin ng PNP pag nakauwi siya dito. Yuela Petersen, sana nga po, hoping and praying, sabi ni Annalyn Florida. Berlinda Ono, in Jesus' name, Amen. Lord, please, pauliin na si PRRD sa Davao. Okay. So, nakakatuwa po yung update na ibinigay ni Attorney Roque na nag-i-enjoy na daw si PRRD, nanonood ng TV at nagbabasa ng mga libro. Sign of na yun para sa akin, sign of na siya, naka-recover, na-acclimatize na siya, natanggap niya na yung sitwasyon niya doon, nag-i-enjoy na sa panonood ng TV. Tapos maligaya daw siya nung nalaman niya na siya pa rin yung may pinakamataas na trust rating among yan, yung latest survey ng Pulse Asia, kahit ex-president na siya, tinanong pa rin.
at lumabas siya ang may pinakamataas, 63%. Ako rin, kaya sino hindi matutuwa na tinalo pa niya ang sitting president, na ngayon ang sitting president, I don't know kung nakakatulog pa ba ng mahimbing. Yung ganyan, tinatalo siya ng ex-president na pinakidnap, pinakulong. Wala nang mukhang ihaharap sa tambay na kung ano-ano na lang ginagawa, yun, mass resignation of cabinet officials, tatatlo pa lang ang alam kong sinipak eh. DNR, CHED, at saka Soljen, yun lang. So, anong pakulo, Plus, ito pa, dagdag, I don't know, how do I call it, yung nananawagan ang presidente ng reconciliation, gusto niyang makipag-ayos sa mga Duterte para wala daw siyang kaaway. Tapos, inappoint naman niya ang nag-aresto kay PRRD na Chief PNP. Ano ba yun? Although prerogative niya yun, kailang it does not speak well doon sa sinasabi niyang reconciliation. Mabuti pa, wala na lang yung reconciliation. Bakit kasi tinanong pa ni Katunying yung gusto mo pang makipag-ayos sa mga Duterte? Wala na yun. It's lose-lose. Hindi lose-lose nga tambalos-lose. Instead nga win-win, hindi, lose-lose. Kahit anong isagot ng Pangulo sa tanong na yun, gusto mo bang makipag-reconcile sa mga Duterte? Pag sabihin niyang ayoko, mapapasamang presidente. Ngayon, sinabi niyang gusto ko, tapos wala naman siyang gagawin, ayaw naman niyang sundin yung kondisyon ng yung offended party, ay di lalo siyang, ngayon, naiipit pa. Kasi alangan naman na bati na tayo pinakulong mo ang aking tatay, anong bati? Bati ka dyan, tumahimik ka dyan, palabasin mo muna, balik mo muna ang aming tatay. Ganun lang yun. Tayo nga mga supporters, masakit ang loob natin yung ginawa kay Tatay Digong Hamats mo yung mga anak. Kaya, ang laking bagay ito, yung pagka-appoint kay General Torre na Chief PNP. Anyway, let's continue to pray. Wala pong imposible sa Diyos. Baka nga bukas makalawa, nakalabas na si Tatay Digong kahit doon lang muna sa The Hague, Netherlands, kahit hindi muna uwi dito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para magkaroon ng mas maayos na tirahan na itong mga tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao. So, mo na ni sila ang tagaan. Mo na ni sila. Kailangan pa nanginahanglan na sama ka namin. So, mo na ni ang yero nga. Dako namong pasalamat kay magkatok na migpag-o. Dili na mituruan og ulan. Ang mga tagaan makaano kayo sa nag-sponsor ani. Kay nakabalay na gid mi. Dako namong pasalamat sa Ginoo. Og sa nag-sponsor ani nga sen. Og sa nagdumala. Daghang salamat. Kayo. Salamat sa paghatag og sen. Salamat kayo. Salamat kayo. Og sa Ginoo daghang salamat kay Salamat kayo sen. Dili na niulanan kinanay bago. Salamat kayo. Salamat, salamat. Salamat kayo. Sa nag-sponsor ani. Salamat. Sige. Sige.
Salamat sa Ginoo kay nagkatop gyud mig bantos ngasin. Salamat na sa naghatag og sa nag kuan nag ubad ka na mo dire. Sukad pa sa una wa ko'y balay karon pa gyud ko nakagbalay nga naay sin panalangin sa Ginoo. Okay, Col. Salamat, Col.